Good morning po kapatid sa Bangbang Christian Church. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay makikita natin sa 1 Thessalonians 5. Ang Books of Thessalonica, dalawang books po ito, 1st and 2nd, ay parehas na book ni Saint Paul. At ito po ay second letter niya. Yung 1 Thessalonica, second letter po niyan. Ang first ay ang Galatian na epistola niya. And then, after 6 months, sumulat siya ng 2 Thessalonica. So, ang 1st and 2nd Thessalonians ay ang second books ni Paul. At ito pong mga libro niyang ito ay napakaganda sapagkat dito tinuturo niya ang rapture. Po ba, ang doktrina ng rapture na yan po ang ating favorite. Diniscuss niya po yan sa chapter 4. Pero for today, hindi muna po tayo tatalakay ng rapture. Ang tatalakayan po natin ay itong ating mga Christian rules na tatawag. Saan tayo kukuha ng ating rules, yung ating mga palatuntunan for Christian living, day to day, na gabay sa ating buhay. Pwede po tayong kumuha directly sapagkat ito po ay kabilang sa epistola from Romans to Jude. Okay, tapos dito po ay nakapaloob dito sa epistolang ito ay itong Thessalonica. Dito po sa chapter 5, verses 15 hanggang 22. Okay, try po natin i-verse by verse ito. Napakaganda. Mabilisan lang po. Ang sabi po rito sa verse 15 ng chapter 5, "See that none render evil for evil unto any man." Okay, ano po ba yung diyan? Meron niyang parang parallel o kamukha doon sa chapter 5 ng Matthew, yung Sermon of the Mount, di ba? Pagka ikaw ay sinampal, ibigay mo yung kabila, ibig sabihin huwag kang gaganti. Dito, so hindi natin apply yung para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo po yan yung sa Matthew 5. Yan po kasi ay para sa kingdom rules. So meron tayong rule din. Ito po, very specific tayo. Ang sabi rito sa verse 15, "See that no man render evil for evil unto any man." So huwag daw tayong gaganti. Kung ginawan tayo ng evil, hindi evil ang ating igaganti sa kanila, bagkus ay pag-ibig. But ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. So, lagi nating susundin, gagawin tayo ng masama, ang gagawin natin na mabuti, at yan na magiging natin, normal na sa buhay natin yan. Kapag ginawa ka ng mabuti o ginawa ka ng masama, ay mabuti lagi ang gagawin mo. Sabi rito, among yourselves, meaning to say, sa ating mga Christian. Yung mga Christian at that time, sinusulatan ni Pablo, specifically sa Thessalonica. Ngayon, address din sa atin ito, sa mga Christian. Gumawa tayo ng mabuti. At sabi rin niya gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, particularly, una, yun sa mga kamukha natin sa pananampalataya. Okay? Tapos sabi, ang sunod, to all men. Yan. So, itong mga rules pong ito, hindi nakakaligtas ito. Ito po ay fruit ng ating pananampalataya. Bilang Kristiyano, ginawan tayo ng mabuti ng Panginoon, niligtas niya tayo, at ngayon ay inasa niya tayong gumawa ng mabuti. At ang isang mabuti po pala dyan ay hindi tayo gaganti sa mga sumisira sa atin. Okay? Sapagkat nandito po tayo sa mundong ito, merong pita ng laman, andyan si Satanas, makaka-encounter tayo ng persecution o kaya ng trials. Either kagagawa ng tao o natural na mangyayari sa atin tulad ng pandemyang ito. Despite of this, among these things, negative things, ang utos sa atin ay gumawa pa ng mabuti. Okay, follow that which is good. Yun lang ang ating isusundan, ang paggawa ng mabuti. Hindi po nakakaligtas ito, pero yun ang ating new walk. Ito yung ating nilalakaran. Tapos sa verse 16, verse by verse po tayo. Ito yung sistema ng mga unang brethren. Verse by verse system. Rejoice evermore. Okay, sa Pilipos, rejoice always, I say. Rejoice in the Lord always, I say it again.
rejoice. Dito naman, rejoice evermore. Isa sa mga utos ng Panginoon sa atin ngayon sa panahon ng iglesia ay magpakaligaya tayo sa Diyos. At ito naman ay may parallel sa awit 37, di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, bilang mga Kristiyano, lagi tayong magpasalamat. Mamaya, yung papaano, pero gusto lang ko mong basahin mo na ito. Rejoice evermore. Lagi tayong masaya sa harapan ng Panginoon. Kasi, bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Bakit po? Meron tayong salvation. Meron tayong eternal security. Meron tayong Diyos ng buhay. Nasa atin ang Biblia, ang pangako. At meron tayong blessed hope. That anytime imminent, pwede tayong kukunin tayo ng Panginoon, i-rapture niya tayo, i-caught up niya tayo. Anytime. Wala naman po kasing walang sign, wala pong sign ang rapture eh. So anytime it can happen, i-rapture tayo ng Panginoon at doon wala nang problema. So, ang hope na yan, ang blessed hope na yan, hindi yung hoping na pwedeng mangyari o hindi mangyari. Pagka sinabing hope ng Bible, yan po ay sure. Blessed hope po yan. Okay? Certain po yan. So, yan ang reason bakit tayo magpapakaligaya sa Panginoon. And then, third command, dito sa passage na binabasa natin, pray without ceasing. Napakalaga po niyan. Ako po, nag-series ako ng prayer. Kung diyan nagkakamali, naka-4 na message po ako sa prayer. At ito ay kulang na kulang pa rin. Napakalawak na subject po ng prayer. Pero, ang prayer, ang ibig sabihin, makipag-usap ka sa Panginoon. Alam mo nga lahat ng prinsipyo ng prayer, ng effective prayer, pero pagka hindi ka nananalangin, anong pakinabang nito? Alam mo nga, ang tulad po ng ng paglangoy. Ang paglangoy po, hindi mo muna kinakailangan aralin ng theory, ang mga libro ng paglalangoy. Okay, ang gawin mo, lumangoy ka. Yan ang sistema nun eh. Gusto mo matuto ng lumangoy ka. Okay, pumunta ka sa tubig, maglalangoy ka ron hanggang sa matuto ka. And then, aralin mo na yung mga principles kung paano mas mabilis, mas effective, efficient ang paglangoy. Pero ang basic dyan, kung gusto mong matuto, pumunta ka sa tubig at lumangoy ka. Kung gusto mong matuto o makinabang sa panalangin, manalangin ka. Ngayon pa lang manalangin ka na. Anytime, anywhere. At ang prayer po ay napakahalagang bagay niya sapagkat sa prayer, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos na buhay. Para nakakapasok tayo sa Holy of Holies, anywhere, anytime. Sa kotse mo, habang ikaw ay nagdadrive, sa kusina, habang ikaw ay nagluluto. So, napakaganda po ng prayer at yan ay binigay ng Panginoon sa atin sa panahon ng biyaya. Binuksan niya yan eh. Dati, pupunta ka muna sa Holy of Holies, sa templo. Hindi ka nga makakapasok sa Holy of Holies eh. Okay? Although makakapanalangin ka rin sa mga ibang lugar doon, pero yung talagang panalangin nila na ginagawa sa templo. Pero ngayon sa atin po, tayong templo ng Diyos. Ang Kristiyano ay tinitirhan ng Holy Spirit. Imagine nyo? So, itap natin lagi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. Okay, pray without ceasing. Ibig sabihin ng without ceasing, hindi ibig sabihin na dire-diretso ka nananalangin na hindi ka na tumitigil. Ibig sabihin po yung constant. At since ang panalangin ay we can do it anywhere, anytime, kahit na anong form of your language, formal, casual, pero ang prayer po is conversation, communication. Ito po ay casual lang. Nagipag-usap tayo sa Diyos na buhay. Amen? Of course, andun yung ating respeto sa Panginoon, hindi po mawawala yan. Ako pag nananalangin ako, may panahon na sinusulat ko muna, may panahon na dumadalangin lang ako sa Panginoon. Bawa po magdadrive ako, hingi ako ng protection sa Panginoon sa aking pagdadrive. Pag may problema sa pamilya ko, may mga karamdaman ng mga anak ko, mapipray ako, kahit na kami nakaiga na. Nakaupo, nakaiga, nakatayo, naglalakad. Yan po, minsan naglalakad ka, nagpipray ka. Nagdadrive, nagpipray ka. See? Napakaganda po ng prayer. At higit sa lahat dyan ay natatap natin ng Diyos, kinakasamaan tayo ng Diyos. At sabi sa 1 John, meron tayong confidence na pinakikinggan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, pagka pinakinggan ka ng Diyos, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po niyan, pag pinapakinggan ka ng Panginoon, ayon din sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang timing, ay bibigay niya, sasagutin niya ang ating panalangin. At kung hindi naman niya kalooban yan, ay meron siyang mas better na ibibigay sa atin. So, win-win situation po ang pananalangin. At gawin po natin yung habit. Kasi ang pananalangin po hindi natin ugali yan eh. Hindi natin nakasanayan yan. Unang-una, ayaw ni Satanas yan. Sabi nga nila,
Mas gusto ng Satanas na ikaw ay nakikipagdebate, napakahusay mong debater, napakahusay mong sa doktrina, pero okay lang kay Satanas yan, nagtuturo ka. Pero ang ayaw ni Satanas ay yung ang Kristiyano ay nakaluhod ng nanalangin. Amen. Sabagat po yan ay tinatap na ng Kristiyano ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay, yan po ang kikilos dyan, ang kapangyarihan ng Diyos. So, ayaw ni Satan yan. Kaya minsan, ayaw nating manalangin. O tinatamad tayo sa pananalangin. Pero mga kapatid, ito po ay utos sa atin. Unang-una, utos. Pangalawa, ang utos po ito ay maraming pakinabang para sa atin. Okay, pray without ceasing. Verse 18, in everything, give thanks. Yan. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat daw ng bagay, magpasalamat po tayo. Di ba? So, parang mahirap din yan kasi sa lahat ng bagay, may sakit ka, may karamdaman ka. Halimbawa, namatayan ka. Pwede ka ba magpasalamat doon? Pagpapasalamat mo, namatayan yung kapatid o yung asawa o yung mahal sa buhay. Actually po, sa bilang mga Kristiyano, kasi hawak tayo ng Panginoon, lahat ng mangyayari sa ating buhay ay alam niya at control niya ang lahat at pinaproteksyon na tayo. So, sa lahat ng bagay, sabi nga ni Pablo rin, all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. Pagka ganyan ang prinsipyo, na lahat ng bagay ay kumikilos para sa kakabuti natin at ang mga bagay na yan, kahit ng mga negative or masama sa ating paningin, pero po yan ay pwedeng i-convert ng Diyos para sa ikakabuti natin. Okay? Hindi natin rektang pinagpapasalamat yung nangyayari sapagkat halimbawa ang pandemyang ito. Hindi tayo Panginoon, salamat po sa pandemya. Hindi naman ganoon. Panginoon, nag-enjoy kami sa pandemya. Hindi po. Kundi, itong pandemyang ito ay gagamitin ng Diyos para tayo, para sa kakabuti natin. Personally ko po, ang akin nakikita sa pandemyang ito na pinagpapasalamat natin sa Diyos, ano yung mabuti, tayo ay na-confine, unang-una sa bahay natin. At pagka na-confine ka sa Panginoon, Kristiyano ka, ano pa ang gagawin mo kundi manalangin? At dito, ang aming experience sa aming mga kapatid, mga ibang leaders, ay nagbasa kami ng mga books, Bible of course, at higit sa lahat, nakakapanalangin kami lagi. So yan po ang mabuting dulot ng problemang ito. Okay, sabi nga ng Panginoon Diyos kay Joseph, sabi niya, ang kanyang mga kapatid, they intended it for evil, but God turned it into good. Binenta siya. They did him harm. Pero ang Panginoon, yung masamang ginawa sa kanya, ay yung pala ay merong nakabalot doon o nakatago doon na mapagpapala. Napakahalaga. So, makapagpasalamat nga po tayo sa lahat ng bagay. Gusto ko lang pong magkaroon ng mag-expound ng konti dito sa Thanksgiving kasi alam niyo po, kahit na ako ay hindi rin ako ganun tao mapagpasalamat. Kasi itong mga utos po ng Panginoon na to, yung rejoice in the Lord always, rejoice evermore, yung pray without ceasing, hindi po natural sa atin to. Ito magpasalamat sa lahat ng bagay, hindi po natural sa tao yan. Amen? Ang natural ay yung kabaligtaran yan. Ang natural ay yung laging malungkot ang tao sapagkat ang daming reason to be sad, to be angry, ang daming reason sapagkat masama ang panahon. You pray without ceasing, hindi natural sa atin yan. Ayaw natin makiusap sa Diyos eh. Kung salaman nga, ang tao gusto umiwas sa Diyos. Ayaw niyang magkaroon ng responsibility sa harapan ng Diyos, accountability. Lalo na yung magpasalamat, hindi natural sa atin yan. Pero ito pong mga utos na ito yung utos na to na tutulungan tayo ng Holy Spirit. Hindi po doon sa laws, mga commands ni Moises, wala doon. Hindi na tayo tutulungan doon sapagkat din na yun eh. Huwag tayong umaasang tulong ng Holy Spirit kung susundin natin yung 613 na law of Moises. Hindi na yun. Ito yung ating mga bagong rules. Ito yung ating mga bagong laws. Dito tayo. Okay? Yung give thanks. Give thanks in everything. Magbigay tayo ng pasalamat sa Diyos. Napakaganda po niyan. Kaya hindi ko po ito master. Sabagat siguro wala makakamaster nito. Pero sa maliit kong experience, maliit kong karanasan tungkol sa pagpapasalamat. Una po, pagka ikaw ay nagpapasalamat, ito yung mga benefits. Pero bago natin makukuha yung mga benefits ng pagpapasalamat, tanungin muna natin ating sarili, ano ang dapat natin ipagpapasalamat? Bakit tayo magpapasalamat bilang mga Kristiyano?
Yung mga hindi Christian, hindi natin masisisi bakit hindi sila nagpapasalamat o marunong magpasalamat. Pero actually, minsan mas magaling pa nga sila magpasalamat sa atin eh. Pero wala silang rason na magpasalamat sapagkat pasama na pasama ang mundong ito. At sila ay hindi saved, hindi pa pinatawad ang kanilang mga kasalanan, hindi sila kabilang sa iglesia, wala sila kay Jesus Christ. So hindi natin sila pwedeng asahang magpasalamat. Pero tayong mga Christian, tayong nagsasabing meron tayong buhay na walang hanggan. Anong reason natin bakit tayo magpapasalamat? Napakarami. Kaya ang maganda po isulat ninyo. Sa aming church doon sa GGC, Palit, challenge ko yung mga kapatid namin sa Bible study at saka sa aking preaching na isulat nyo yung pagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat hindi po ito natural eh. Isulat nyo kako, pilitin nyo yung sarili nyong mag-isip ng reasons bakit ka magpapasalamat sa Diyos o ano yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Una, nakakasula lang sila ng 3. Hirap na hirap pa sila. Tapos sabi ko, pilitin mo sa susunod, nagiging 5. Tapos nagiging 10, hanggang sa nagiging magaan na yung mga bagay-bagay, pinapaisip ng Panginoon sa iyo, kung ano ang dapat mo ipagpapasalamat. Pero alam niyo po ba, tayo po ba meron tayong dapat magpapasalamat bilang mga Christian? Yes! Ang tayo ay hindi na mapapamak sa impyerno. Nag-message nga po ako kahit na wala ng langit, huwag kang mapunta sa impyerno, mapagpasalamat ka na sa Diyos Kahit na hindi ka na nga mabubuhay na maguli pag namatay ka, wala ka na lang, hindi ka lang mahulog sa impyerno, ayos na yun. Sapagkat ang impyerno, matindi kung aaralin mong impyerno. At ang impyerno po, maraming naisulat na salitang hell kaysa sa salitang heaven. Mas maraming ang word na hell. So, ibig sabihin, totoo yan. At ang description dyan, sabi doon, night and day, crying, umiyak sila, sabi sa Revelation, kasama si Satan. At doon hindi namamatay ang uod, hindi namamatay ang apoy, hindi ka namamatay, napipil mo. Di mo ba yung kay Lazarus? Sabi niya, maglagay ka ng konting tubig sa aking labi para ako'y malamigan sa sobrang init. Sabi naman ni Abraham, ang napunta dyan, hindi na pwedeng pumunta rito. Kasi alam niya na napakahirap doon. Imagine mo, andun ka na, susunog ka for how many years? 1 year? Ang 1 year, mahirap na. Ikaw ay ihaw ka ng 1 year. Oras nga lang, ang hirap Ihaw ka ng 2 hours kung 1 year. Kung 2 years. Paano yung eternal? Eternity. At ang higit sa lahat dyan, yung masakit dyan, separated ka sa Diyos. Wala nang revelation, wala nang pakipag-ugnayan sa Diyos. Okay, so hindi lang po tayo mapunta sa impyerno, yan ay bagay na ipagpapasalamat natin. Wala nang kapangyarihan sa atin ng impyerno. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng eternal security. Ang security niyan ay security from hell. Hindi na tayo mahuhulog doon. Ang katotohanan, ang langit ay totoo rin. Babasahin mo ang Revelation 21:22. Lalo na tayo mga literalist, mga literal interpretation. Pag binasa mo ang Revelation, ito inaaral nyo po yan sa Bongbang Christian Church, yung mga kalalakihan na kami po ay nakikisit in. Ang sarap. Bakit? Literal kasi. Last Sunday afternoon, ay naral namin yung mga stones. Ang hirap bigkasan ng mga stones na yan. Pero mga stones yan, hindi pa nga natin nakikita dito personal yan. Pero alam natin, very special yan. Very rare ang stone yan. At sabi doon, yung ating city, yung New Jerusalem, ay nababalutan niya ng ginto, na parang glass. Imagine nyo po, ang langit ay totoo. Literal. Hindi ka na nga nahulog sa impyerno, dadaling ka pa ng Panginoon sa langit. Ano po ba? Itong katotohanan na ito, so huge, merong magpapasalamat ka na sa Panginoon Hindi ka natitigil sumamba sa Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. Ngayon, sa ating practical life ngayon, sa mundong ito, kaya nga sabi ko sa Sunday sa aming church, pasalamat tayo, pinanganak tayo sa panahon ngayon. Kasi kung ipinanganak ka po sa Old Testament, pwede kang maligtas, of course. Pero iba ang dadaanan mo doon. Kailangan, gagawin mo muna ang ginagawa ng mga Hudyo. At bago mo magawa yun, ay magpa-adapt ka muna sa kanila. Anong ginagawa ng mga Hudyo? Okay, ang hirap. Alam po ninyo yan. At pasalamat din tayo
Napanganak tayo sa panahon ng biyaya. At sa panahon ng biyaya naman, hindi tayo pinanganak sa early church. Sa panahon nila Pablo, ng mga apostol, sapagkat ang tindi po ng persecution dyan. Pinuputo lang mga ulo. Kaya na pagkatapos ng church o kapanganakan ng church, wala na yung mga apostol. Yung mga Christian noon, yung mga early leaders natin, pagka sila ay pinapersecute, napakatindi. Di ba? Kailangan yung si Nero. Si Nero, pagka magbe-birthday si Nero, ang gagawin niya, kukuha siya ng maraming mga Christian at susunugin niya. Pero alam niyo, masaya sila, ang mga Kristiyano. Hindi nagiging dahilan yun para hindi sila magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng ganung tinding persecution. Sapagkat alam nila meron silang eternal security. Pero pasalamat din tayo, hindi na natin nararanasan yan. Tayo ngayon ay nasa dulo ng dulo. We are at the tip end of end times. Andun tayo. Actually, naniniwala po kami. Ako naniniwala ako, baka hindi na natin titikman ang kamatayan eh. Dadalhin tayo ng Panginoon, parang si Enoch na lang eh. Imagine dyan, hindi mo pa pwede ipagpasalamat sa Panginoon yan. Mga kapatid, we have endless reason to be thankful kung talagang aaralin lang natin. Pagkatapos sa practical life po natin, ilang buwan na po ang pandemya? 6, 7? Sumala po ba kayo sa inyong pagkain? Pinabayaan po ba kayo ng ating Diyos na buhay? Samantalang ang daming nagugutom ngayon sa Pilipinas. Kaya magpapasalamat ka sa Panginoon. At alam niyo po ba, sa maliit na bagay at doon sa pinakamalaking bagay, kaligtasan natin, gusto ng Panginoon magpasalamat tayo. Sapagkat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, wala po tayong magagawa. Kada siko, ang sukat ng siko, ay hindi natin pwedeng dugtungan ng ating buhay. Meaning to say, kahit yung pinakamaliit na bagay, hindi natin magagawa. All of these things are God's grace. Ibinibigay sa atin, sa ating pakipagkaisa sa Kanyang anak na si Jesus Christ. So we all have these reasons to be thankful. At tayo po magpasalamat lagi. Ano naman ang nagagawa ng walang pasalamat? Pwede po kasing ma-overlook nyo yan eh. Yung mapagpasalamat. Kaya yung mga member namin sa GGC, tulungan ko silang sisulat. Kahit na ako ngayon, sinusulat ko lagi ang mga bagay-bagay na pinagpapasalamat ko. Una, sinusulat ko rin yung mga prayer request ko. Pagka sinulat ko yung prayer request ko, sinagot ng Panginoon. Alam ko kung kailan niya sinagot, kung kailan ko pinanalangin, kailan niya sinagot. And then, there and there, sasambahin ko ang Diyos ko. At i-record ko, Panginoon, ito, binigay mo sa akin ang dalangin kong ito. Magpasalamat po tayo. Kasi pagka hindi ka nagpapasalamat, tulad naman po na nangyari kay Cain at Abel. Mababasa natin sa Galatians 4. Si Cain, nagandog siya ng out of his crops, mga fruits, pero hindi tinanggap ng Panginoon. Okay? At nalungkot siya. Sabi ng Bible, ang kanyang mukha ay nahulog. Si Abel naman, nagandog, at ang inandog niya ay with blood. Maaring pinatabang tupa. At because it is with blood, tinanggap ng Panginoon. Meaning to say, approve. Alam nyo, napakaganda kung ganito ang attitude natin. Yung ang attitude natin ay yung, we want to please God, not man, sa ating pagsamba sa Kanya. Sumisip-sip tayo sa Diyos, hindi sa tao. Ang problema lang, hindi na pasaya ni Cain ang Diyos. At sinabi ng Panginoon kasi, gumawa ka ng hindi ayos eh, hindi tama eh. Wala kasi sa specs. Wala doon sa instruction ang ginawa. Ngayon, pwede mo namang gawin yan. Sa susunod, pwede kang magkaroon ka pa ng chance na next time, hindi mo magandog naman siya ng tupa. Pero ang ginawa niya, tumalikod siya. Tinalikuran niya ang Diyos at kinimkim niya sa puso niya yung nangyari. At tiningnan niya ang ginawa ng kanyang kapatid. At ito'y nagdulot ng matinding inggit sa puso niya. At ang inggit na to, sumobrang green, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kapatid, pangit po ang inggit. At ang jealousy yan ay nagmamanifest yan sa maliit hanggang sa malaking bagay. Kailangan aware po tayo dyan.
Halimbawa lang, no, kayo ay meron kang kaibigan, dalawa kayo, tapos umorder kayo sa restaurant. Umorder ka, may in-order din siya na hindi parehas. Ngayon, pagka binigyan na ng waiter ang inyong order, di ba na kokot nyo po ba ang inyong sarili na minsan nakatingin ka doon sa order ng katabi mo kaysa doon sa order mo? At nang sa ganun ay ma-enjoy mo naman yung in-order mo, kumain ka, pero hindi na-enjoy kasi nakatingin ka doon sa order ng kabila. Yan po ay simpleng expression niya ng ng walang contentment. Ba't di mo tingnan yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo? Para hindi ka mainggit. At ang inggit po ay sumisira. Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Sa mga panahon naman natin ngayon, merong character assassination just because of envy. Diba? Yun ang nangyayari po yan sa politics, maging sa mga Christian. Kasi, nandito po tayo, meron pa tayong pita ng laman. At naniniwala ko, lahat ng kasalanang nagagawa ng hindi Christian, pwedeng magawa ng Christian. Except na i-deny mo si Jesus Christ, sapagkat hindi mo naman i-deny si Jesus Christ. Pero lahat ng nagagawa ng kasalanan, adultery, idolatry, lahat po yan, magagawa natin kasi nandito po tayo sa mundong ito. Kaya napakagandang gamot po ng mapagpasalamat. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, pagka nakikita nyo, makigalak. Pagka nakikita nyo sa inyong kapatid, pagka nakikita nyo ang kapatid na masaya, ay maging masaya ka. Pag nakikita nyo malungkot, makilungkot ka. Pero kapatid, siyempre, sabi nga, it's easier said than done. Tao pa rin tayo, meron tayong emosyon, nararamdaman natin yan. Exactly. Kaya nga, tinuturuan tayo dahil hindi natural sa atin ito Kaya nga, meron tayong Holy Spirit. Kaya nga, dapat maging aware tayo. Kilala natin ang ating sarili kung umaatake na yan. Kasi po kanya-kanyang weakness Minsan yung ibang Christian, mahina sila sa worry. Pero kailangan maging aware ka doon sa worrying yun. Pagka dumating worrying yun, ano na yan, yung alarm na yan, na ikaw ay naatake ng worry. Kung dumarating na ikaw, ang weakness mo naman ay envy, pagka dumarating yan, ay aware ka. At umingi ka na ng saklolo sa Diyos bago pa man. Huwag kang gagawa ng sarili mong diskarte dyan. Pagka dumarating ang worry, tulad ng inggit, darating sa buhay natin, ay aminin natin sa Diyos. Ikumpisal natin sa Panginoon. And then count your blessing. Kung babalikan ko yung aking illustration, kung nakita mo yung sarili mo ay naglalaway ka doon sa in-order ng katabi mo, ay tanggalin mo doon ang iyong focus. I-focus mo doon sa in-order mo. At i-enjoy mo yung in-order mo kung ano man yan. Gulay yan, isda yan. Doon ka mag-focus kasi at that moment of time, yun ang ine-enjoy mo yun ang in-order mo the next order, umorder ka naman doon sa in-order ng kaibigan mo. Okay? So, hindi ka nainggit. Hindi nasira yung araw mo. Para lamang hindi mo ma-enjoy ang araw sapagkat hindi ka mali ang focus. So, ang focus po natin lagi kay Jesus Christ, sa ginagawa ni Jesus Christ sa buhay natin, sa mga pangako niya at yung kabutihan niya sa atin. Kaya we hope we all have the reasons. Kaya in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yun pala ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Napakaliit lang. Hindi nga hindi ganong malaking sakripisyo Mabasa mo rin yan sa Hebrews Ang sabi doon, ang kalooban ng Panginoon ay yung ibalik natin ang pasasalamat sa pamagitan ng ating mga labi. Okay, yun ang dati, pagka magpupuri ka sa Diyos, sasambahin mo, magdadala ka pa ng hayop, pinatabang guya, pinatabang kambing, yun ang mga offering mo. Ngayon, pupunta ka sa church, magpasalamat ka, sambahin mo siya. Kaya pagka may kantahan dyan, kumanta ka, pasalamat ka, sa bahay mo pa lang, gawin mo na yan. Okay, pagka ginagawa natin yan, sabi pa rito, quench not the Spirit. Ibig sabihin niyan, huwag natin i-grieve ang Holy Spirit. Huwag natin palungkotin ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nakatira sa puso natin. Personal siya. Person siya. Meron siyang emosyon. Okay? So, nag-grieve siya. Yung quench dito, parang tubig, apoy, tapos bubusan mo ng tubig. Ayun, parang pinapatay mo yung ningas ng Holy Spirit. Hindi mo mapapatay ang Holy Spirit, pero yung ningas. Pagka ikaw ay hindi mapagpasalamat, pagka ikaw ay hindi nananalangin lagi, at pagka ikaw ay hindi laging masaya sa Panginoon.
Despise not prophesying. Huwag mong maliitin ang prophecy. Tulad ng future events, pinag-aaralan po natin yan. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Mga kapatid, napakaganda po, no? Ang liliit ng mga verses na to. Kung memory verses, napakaganda. Yung 16, rejoice evermore. O, isang verse po yan. Yung verse 17, pray without ceasing. Napakaliit na po. Yung verse 18, humaba ng konti. Kaya doon din ako nagbigay ng konting, nag-expand ng konti. Sabi sa verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tapos in verse 20, maiksi na naman, despise not prophesying. Verse 21, maiksi pa rin, prove all things, hold fast that which is good. And then verse 22, abstain from all appearance of evil. So ito po ang aking message po sa inyo mga kapatid, taga Bangbang Christian Church. At ang aking dalangin po, tayong lahat ay matuto sa mga ganitong kasanayan. Hindi po tayo, hindi natural to sa tao eh. Pero bilang mga Kristiyano, ito na magiging normal natin. New normal as Christian. Ano po yun? Laging masaya sa Diyos, rejoice in the Lord always, laging nananalangin sa lahat ng pagkakataon, at laging nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Pastor ka man, ordinary member ka man, ito po'y para sa ating lahat. Okay? So, i-practice po natin ito. At matutuwa ang Diyos sa atin. Ito po yung will niya. Ang gawin natin itong mga bagay na ito at kasama natin ang banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga salitang narinig namin. Ang dalangin ng Panginoon ay tumubo sa puso namin. Tutulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na mangyari sa amin ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang Bangbang Christian Church at pagpalaan niyo po kaming lahat. This I pray in the most precious name of my Lord Jesus Christ. Amen. 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 Amen.